Welcome sa second Sunday of May. Today is a special Sunday dahil we will recognize the very important person in everyone's life. Dahil tayo, without exception, ay nanggaling sa kanila, ang ating mga nanay. Ang kanilang sinapupunan o womb, ang ginamit ng Diyos upang kalingain tayo sa loob ng 9 na buwan bago iluwal sa mundo at magsimulang mabuhay. So, nung tayo ay lumabas sa sinapupunan ng ating mga nanay, yun ang day 1 ng ating buhay. Sa 9 na buwan na yun ay maraming inconveniences at discomforts ang naranasan nila. Tiniis nilang lahat yun at inalagaan tayong mabuti dahil gusto nilang ma-deliver tayo kung maaari ay walang delivery fee. Walang shipping fee. No? Kudos sa lahat ng nanay. Sa inyong special day, mabusog nyo sana kami. Happy Mother's Day to everyone, to every mother. Bilang pagkilala at pagsaludo, no, sa malaking kontribusyon ng mga nanay sa ating buhay, we shall look at the life of a woman in the Bible who has made a great contribution to humanity. At mamaya maintindihan natin anong ibig sabihin ko dyan, ano? At nagawa niya ito dahil sa dalawang magandang katangian na taglay niya. Mga katangiang tinataglay din ng ating mga ina at ng sinumang nais mag-ambag sa kabutihan ng iba. Her name is Ruth, the Moabite woman. So, ang ibig sabihin pala ng pangalang Ruth ay friend or companion. Indeed, no? Ruth lived her name at makikita natin yan sa ating kwento as we go along with our message. So, the title of our message is My Mother, My Best Friend. No? My mother, my best friend. Sabi nga ng isang quotation na nabasa ko, our mother is our first friend, our best friend, and our forever friend. Yan ang ating mga nanay. So today we shall look at 2 attributes or traits or characteristics of Ruth na makikita rin natin sa ating mga nanay. And as we look at these characteristics, may we appreciate more and be grateful to our nanay. Amen ba? Kadalasan kasing nangyayari kapag tayo ay lumaki na, o mga anak ay lumaki na, at nagkaroon na ng mga kaibigan, nalilimutan na ang nanay, ang unang best friend. Si nanay na dating bida, ngayon ay naging kontrabida na. No? Yan ang nagiging papel ng ating mga nanay. So, ang goal ko sa mensaheng ito, kung sakali mang nalimutan natin ang ating original best friend, ay muli marikindle as we honor our dear mothers today. So, ang istorya ni Ruth ay nangyari during the time of the Judges. No? Pagkatapos na mamatay ni Joshua, Israel had no leader. So, ang description nga during this time of the Judges, everyone did what was right in his sight. So, ginawa ng lahat kung ano yung mabuti sa kanyang tingin. So, this was the darkest moment in the history of Israel. So, the story of Ruth was written, no? Napasingit yan dyan sa panahon na yan, in this darkest moment, to show us that in the midst of darkness or ugliness in our life, God is still there writing a beautiful story, no, like the life of Ruth. Sa gitna ng ating madilim na buhay, malalaking mga problema, mga hindi natin maunawaan, tandaan natin, no, nandyan ang Diyos at gumagawa at bumubuo ng isang magandang kwento sa ating buhay. No? Si Ruth ay isa sa 4 na Gentile women
na nakasali sa genealogy ni Jesus Christ, no, na matatagpuan natin sa aklat ng Matthew. Hindi ito ordinaryo, hindi ito nangyayari, no, na isama sa genealogy ang mga babae, more so mga babaeng hindi Hudyo, no, o mga Gentiles. Kasama ni Ruth dito ay si Tamar, si Rahab at saka si Bathsheba, no. Hindi mga mabubuting mga babae ang ilan dito, no, pero nakasama sila sa genealogy. At syempre, si Ruth ay nakasama doon, no. Ito ay upang ipakita ang biyaya ng Panginoon, no, sa atin. Ginamit niya ang mga babaeng ito maging bahagi ng genealogy ni Jesus Christ. Kaya ang kwento ni Ruth, bukod sa kanyang historical value, ay istorya o kwento ng biyaya ng Diyos sa kanyang mga taong pinili. So, basahin natin ang ilang portion ng Ruth para lang magkaroon tayo ng background sa istorya nito, no? So, I will read Ruth chapter 1, verses 1 to 16. So, be patient lang po sa pakikinig. In the days when the judges ruled, there was famine in the land. And a man of Bethlehem in Judah went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. The name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi. And the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites from Bethlehem in Judah. So mga Hudyo po sila, no? Or Israelites. They went into the country of Moab and remained there. But Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her 2 sons. These took Moabite wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. They lived there about 10 years, and both Mahlon and Chilion died. So the woman was left without her 2 sons and her husband. Part 1, no? So nakita natin kung ano yung nangyari dito. Part 2, then she arose with her daughters-in-law to return from the country of Moab, for she had heard in the fields of Moab that the Lord had visited his people and given them food. So nawala na yung tagutom, so gusto na ni Naomi na bumalik. So she set out from the place where she was with her 2 daughters-in-law, and they went on the way to return to the land of Judah. But Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go, return each of you to her mother's house. May the Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. The Lord grant that you may find rest, each of you in the house of her husband." Then she kissed them, and they lifted up their voices and wept. And they said to her, "No, we will return with you to your people." But Naomi said, "Turn back, my daughters. Why will you go with me? Have I yet sons in my womb, that they may become your husbands? Turn back, my daughters, go your way, for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, even if I should have a husband this night and should bear sons, would you therefore wait till they were grown? Would you therefore refrain from marrying? No, my daughters, for it is exceedingly bitter to me for your sake, that the hand of the Lord has gone out against me." Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. So, si Orpah ay nag-decide ng magpaiwan at bumalik na lang sa kanyang tahanan. No? Siya naman ay taga ron sa lugar ng Moab. Pero sabi nito si Ruth ay nanatili, no? Hindi siya umalis, no? At nung inulit at pinilit talaga ni Naomi, no, na huwag sumama si Ruth, tingnan niyo sagot ni Ruth, no, sa kanya, sa verse 16. But Ruth said, "Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die,
and there will I be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you. And when Naomi saw that she was determined to go with her, she said, no more. Matindi, ano? Ang commitment, ang covenant na ginawa ni Ruth kay Naomi, no? Natatanda natin pag kinakasal, ito lagi ang sinasabi, no? Parang in summary, till death do us part. Yun ang sinabi rito ni Ruth kay Naomi. So ngayon, tingnan na natin, ano? Ano itong two attributes of Ruth which reflect the characteristic of a mother. No, so habang pinag-aaral natin ang mga katangiang ito ni Ruth, ay nasasalamin doon naman ang mga katangian ng ating mga mahal na nanay na pinagdiriwang natin ang kanilang araw ngayong araw na ito. So unang katangian ay love, pag-ibig, no? At paano yun pinakita ni Ruth? So Ruth sacrificed her future for Naomi. Isinakripisyo ni Ruth ang kinabukasan niya para kay Naomi. So the reason why Naomi was commanding Ruth to turn back was because she knew that Ruth was sacrificing her future. According to the Hebrew culture, the wife of the deceased, no, kung yung asawa nung namatay sa pamilya, no, ay dapat pakasalan ng kapatid. No? Part yun ng kanilang culture, it's an obligation, it's a duty, no? Para magpatuloy yung lahi ng kapatid na namatay. No? Ang reference natin dyan ay Deuteronomy 25, 5 to 10, kung gusto nyo basahin. So, sabi nga ni Naomi, I can no longer provide the son to marry Ruth, o marry you, sabi niya kay Ruth, no? So, practically, walang magandang kinabukasan si Ruth kung sasama sa kanya. Kaya mas mabuti na siya, magpaiwan na lang at mag-asawa, no? At magkaroon ng magandang buhay. Pangalawa, ayaw din ni Naomi na si Ruth ay madamay. Kasi ang tingin ni Ruth, itong mga nangyari ni Naomi ay parusa ng Diyos dahil sa kanilang pag-alis, no? Sa lupang pangako at pumunta sila sa Moab. Ayun ang tingin niya rito at sabi niya, ayaw kitang madamay, huwag ka nang sumama sa akin, no? Yun ang tingin niya rito, no? So, ang tingin talaga ni Naomi, walang pinabukasan si Ruth kung sasama sa kanya, no? Pero pinatunayan ni Ruth, no? Ruth has proven her love for Naomi because she was willing to sacrifice her life. It's not only about the future, no? It's about her entire life. And the willingness to sacrifice is the mark of true love. No? Kaya makikita natin talaga yung attribute ng pag-ibig, yung tunay, wagas na pag-ibig ni Ruth, ay makikita rin natin, no? Sa ating mga nanay. No? Sabi nga sa John 15:13, greater love has no one than this, that someone lays down his life for his friends. No? Ang tunay na tanda ng pag-ibig ay yung handa tayong ilaan kahit ang ating buhay, no? Isakripisyo. Sabi nga rito, para sa ating minamahal. At kung may tao na kayang gumawa ng ganyang sakripisyo, nangunguna na dyan, no? Ay ang ating mga nanay. Amen ba? Sabi nga, no? Isusubo na lang, ibibigay pa sa mga anak. No? Yan ang puso ng isang ina. Ibang antas ang pag-ibig ng mga ina dahil handa silang magsakripisyo. Kaya nga when Paul wanted the Thessalonian believers to understand how much he loved them, ginamit niya ang ilustrasyon ng isang nanay. No? Kasi maraming naninira kay Apostle Paul. Maraming pinagbibintangan siya na siya ay naglilingkod for his personal benefit. No? Because he was gaining something. No? Kaya gustong ipaliwanag ni Apostle Pablo na hindi dahil doon, no? Kundi dahil sa aking pag-ibig sa inyo. At para ipakita yon, patunayan yung pag-ibig na yon, ay gumamit siya ng isang ilustrasyon, no? Para mas maintindihan nila. At sa ilustrasyong ito ay ginamit niya
ang pagkalinga ng isang nanay. No? Makikita natin yan sa 1 Thessalonians chapter 2, 6 hanggang 8. Sabi rito, nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. No? But we were gentle among you, sabi ni Paul, no? Like a nursing mother taking care of her own children. No? So ginamit niyang ilustrasyon yung pagkalinga, pagmamahal ng isang ina para patunayan kanyang pag-ibig. So being affectionately desirous of you, we were ready not only to share the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. Ruth's love does not only reflect the love of a mother, but the greatest love of God, when He sacrificed His only Son to die for our sins. Jesus is our ultimate best friend. No? Sabi nga sa Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So si Kristo hindi namatay para sa kanyang mga kaibigan. Si Kristo ay namatay para sa makasalanan. No? So, sabi kasi doon sa una natin binasa, willing to lay down His life for His friend. Pero si Jesus Christ, He laid down His life for us, sinners or enemies. At doon makikita natin the greatness of God's love through Christ na pinadama niya sa atin. No? So, challenge sa puntong ito. So, sa mga anak na buhay pa ang ating mga magulang, no? Ang challenge ay suklian natin ang pag-ibig ng ating mga ina. No? Bahala na kayo mag-extend pa ng application nito, no? Sa mga patay naman, ang ating nanay, wala na sila, no? Pwede ba bumulong tayo sa Diyos at sabihin natin, thank you Lord for my mother. Thank you Lord for my mother. So, pangalawang attribute o katangian na makikita natin kay Ruth, na makikita rin natin sa mga nanay, ay yung loyalty, katapatan. No? Ruth stayed with Naomi and remained faithful despite the difficulties. No? Nanatili si Naomi tapat at hindi niya iniwan si Naomi sa gitna ng mahirap na sitwasyon. No? Sa kabila na alam ni Ruth na hindi madali ang magiging buhay niya kung sasama siya kay Naomi, dahil kung mananatili siya ay mas mabuti ang buhay niya, no? Mas madali. No? Pero alam niya na mahihirapan si Naomi na mamuhay ng nag-iisa. So Ruth showed her loyalty by staying or sticking with Naomi through thick and thin. Sabi nga, no? Sa ginhawa, sa problema, nanatili si Ruth, no? Na kasama o sumama kay Naomi. So loyalty means walang iwanan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. No, kaya nga sabi natin, anong ibig sabihin ng pangalan ni Ruth? Friend or companion. No? At pinatunayan niya. Hindi niya iniwan. Siya naging tunay na kaibigan, no? Kay Naomi o sa kanyang nanay. No? Sabi nga sa Proverbs 18:24, a man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. So, marami tayong mga taong nakakasama. Nakakasama sa journey ng ating buhay, at may ilan din sa kanila, no, na naging dahilan ng hindi maganda nangyari sa ating buhay. No? Totoo yun, nangyayari yun, no? Pero sabi niya, mayroong isang kaibigan who sticks or stays closer than a brother. Sticks closer than a brother means loyal. No, sabi nga nila, a friend in need is a friend indeed. Yan mo masusukat ang tunay na kaibigan. No, yung hindi ka iiwan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Diba? At minsan, iiwanan tayo natin mga kaibigan, no? Yung kasama natin sa mga good times, pero during bad times, wala na sila.
Pero ang nanay natin, kailanman hindi tayo iiwanan. Hindi niyo ba napapansin kung anong unang bukang bibig natin ng mga anak kapag tayo ay may sakit, may pangangailangan, natatakot? Anong unang lumalabas sa ating bibig? Siyempre, bukod sa Panginoon, no? Ay nanay. Mapapansin niyo sa mga bata, no? Hindi tatay ang tinatawag, kundi nanay. Bakit? Kasi alam nating mga anak na hindi tayo pababayaan at hindi tayo iwan ng ating mga nanay. No? At nakita natin yung loyalty na yan ni Ruth, kay Naomi. No? Ulitin ko, yung sinabi niya, no? Sabi dito, no? Sabi niya, for where you go, I will go. Saan ka pumunta, doon ako. And where you lodge, I will lodge. Tumira ka kahit saan. No? Doon din ako titira. Your people shall be my people, and your God, my God. No? So dito makikita natin yung faith niya sa tunay na Diyos. No? Sabi niya, where you die, I will die, and there will I be buried. So parang sinasabi niya rito, kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa atin. No? Ganun kalalim ang loyalty ni Ruth kay Naomi. No? Si Ruth is also a representative of God's unwavering loyalty to His people. Despite the rebellion and disobedience, yet God remained faithful. Alam naman natin, no? Ang mga Israelites, kung paano sila minahal ng Diyos, kung paano sila tinawag at binigyan ng special na atensyon, and yet, despite God's faithfulness to them, ay nagtaksil pa rin sila sa Panginoon, no? Sabi nga sa Jeremiah 31, 3-7, the Lord appeared to him from far away. Itong sabi niya, no? I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. No? Again, I will build you, and you shall be built, O Virgin Israel. Again, you shall adorn yourself with tambourines, and shall go forth in the dance of the merrymakers. Again, you shall plant vineyards on the mountains of Samaria. The planter shall plant and shall enjoy the fruit. For there shall be a day when watchmen will call in the hill country of Ephraim, arise and let us go up to Zion, to the Lord our God. For thus says the Lord, sing aloud with gladness for Jacob, and raise shouts for the chief of the nations. Proclaim, give praise, and say, O Lord, save your people, the remnant of Israel. So dito may prophecy. No? Probably yung immediate ay yung magiging blessing ni Lord pag sila ay nakabalik na sa kanilang lupa, no? Sa Jerusalem, no? Pero ito ay may prophetic, of course, in the future, no? Intonation po ito. Speaks of the millennial kingdom. No? Na doon mararanasan natin yung full blessings ng Diyos sa kanyang mga piniling mga tao, yung mga nanampalataya sa Kanya. At kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay may pangako sa atin, no? Sabi niya sa Hebrews 13:5b, sabi rito, for He has said, I will never leave you nor forsake you. In conclusion, paano ba natapos ang kwento ni Ruth? Bagamat kulang ang ating oras, no? Masasabi ko rito, no, God rewarded the love and the loyalty of Ruth by giving His favor. No? So anong sabi ni Naomi, no? Wala kang kinabukasan, wala kang magandang buhay sa akin, no? Pero dahil sa pag-ibig at sa loyalty na ipinakita ni Ruth, ay meron siyang favor galing sa Panginoon. Basahin ko, no? Sa Ruth 2, chapter 2, verses 10-12. No? Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, why have I found favor in your eyes that you should take notice of me, since I am a foreigner? So, sino ba kausap niya rito? Sa verse 11, sabi, but Boaz answered her, all that you have done for your mother-in-law, since the death of your husband has been fully told to me, and how you left your father and mother and your native land and came to all people that you did not know before. The Lord repay you, no? For what you have done, and a full reward be given to you by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take
refuge. So, mula sa bibig ni Boaz, na later on, alam natin ay magiging asawa niya. No? Sabi doon, ang Diyos sinuklian ang iyong katapatan at ang iyong pag-ibig. At naniniwala ako sa mga nanay na naging tapat sa pagmamahal at pagiging loyal sa mga tungkulin natin, di natin iniwan, pinabayaan ating mga anak. It is God who will repay you. At naman, na yung mga anak na nakaramdam ng ganung pagmamahal at katapatan sa ating mga nanay, ay suklian din naman natin yon. Nang ganun ding pagmamahal at katapatan sa kanila. No? At ending ng istorya, Ruth 4:13-17, so Boaz took Ruth and she became his wife. Iniisip kasi ni Naomi, ang pwede lang maging asawa ng kanyang anak, o ni Ruth ay yung kanyang anak. Pero hindi niya alam, may malaking plano ang Diyos. Minsan, nalilimitahan tayo ng ating kakayahan, doon lang tayo nakatingin, doon ang ating pag-asa. Pero beloved in the Lord, may kaya pong gawin ng ating Diyos. Hindi siya maliit para ilagay natin sa kahon. At dito, pinakita ng Panginoon, pag tayo sumunod lamang sa Kanya, ay mararanasan niya Kanyang favor, And he went into her, and the Lord gave her conception, and she bore a son. Okay? Then the woman said to Naomi, blessed be the Lord who has not left you this day without a redeemer, and may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is more to you than 7 sons, has given birth to him. Then Naomi took the child and laid him on her lap and became his nurse. So yan, ang apostolic ministry ng lola, nag-alaga sa anak. Kaya mga nanay, imagine, hindi lang doon sa anak ang ministry, pati sa apo at sa mga apo pa sa tuhod. Yan ang isang nanay, ang puso ng isang nanay. And the women of the neighborhood gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. They named him Obed. Okay? He was the father of Jesse. And Jesse was the father of David. So, diyan natin makikita yung sinasabi kong contribution ni Ruth sa humanity. At sino ba si David? King David. Diyan lumabas ang lahi, lineage ng ating Panginoong Jesucristo. Ruth is a beautiful story of love and loyalty. Mga traits na makikita natin una sa ating ina. And we praise God sa pusong ibinigay niya sa ating mga nanay. But more than this is a story of God's love and loyalty to us, His children. He loves us so much, He gave us His Son. He's loyal because He remains faithful though we are not faithful. So as we thank our nanay today for their love and loyalty, let us also thank God who gave us our nanay, mothers, and who loves us and loyal to us more than anyone. Tayo manalangin. Ama, marami pong salamat sa paggamit mo ng okasyong ito para maturuan kami ng isang mahalagang aral sa buhay ni Ruth. Buhay ng love and loyalty. Salamat po. Dahil hindi lamang si Ruth, hindi lamang mga nanay namin, kundi higit sa lahat po kayo ang nag-exemplify po ng mga katangiang ito. At ang prayer namin sa amin din, na inyong mga anak ng aming mga ina, we pray also na itong mga katangiang ito ng love and loyalty ay makita rin sa amin. Lalo na po sa relasyon namin sa iyo. We pray that we will learn to love you more and to become more loyal to you. Tulungan mo po kami, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.